Welcome po sa ating channel. Ito po ang inyong host, Jesus Ogdang Jr. o the Alteram Partem. Let us hear the other side. So, isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat at salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa paninibago na namang live. So, tuloy-tuloy na ito. Pagka free time, mag-live ho tayo ng mag-live. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Para ho sa kalaman ninyo, ako'y katatapos lang ho mag-give. Nag-time out muna ako kasi nag-iiwas ba ako sa traffic. At lalo na yung kalsada, lubak-lubak yung mga kalsada rito. Opo. So para hindi ako umikot ng malayo-layo at maiwas sa traffic, maya-maya konti mag-iigib ho ulit ako. Kasi gaya ng alam na ninyo sa aking buhay, sa aking kinakaharap, extra income din ho iyan. So each time na bumabiyaya ako pag mag-igib ng tubig, pang ulam-ulam na rin. So ito nga, nakabili na ako ng ulam at may pambili na ako ng kape, yung classic na kape. So ipapalag ko pa ba rito? Wag na muna. Basta ho yun akin. So yung pala, balikan ko ulit dun sa pagmumotor, sa mga nagmumotor pala o may tricycle. Gusto ko talagang mag-live din kasi nung bumiyaya ko, nung nagsundo na ako ng bata, meron dun isa yung nagta-tricycle ho, yung sa mga mineral water, sa mga refilling station, mga processing na tubig. Talaga ho yung driver ng tricycle, talagang kumakaripas Sa loob-loob ko, wala yung driver na ito. Dahil sahuran din lang naman, o di kaya kahit relative o pamangkin ng may-ari halimbawa, talaga hong walang concern sa may-ari Siyempre, mabilis ka, birit ka ng birit dyan. Siyempre, malubak yung kalsada, anong tawag doon? Di hindi ka nag-iingat. Ang mahal ho ng bearing sa side wheel ng motor, 6205. Sa akin, 6205 sa kanya siguro baka 6204 yun. Pero ang mahalo ng bearing mantakay mo sa side wheel, 2 piraso kailangan mo dyan, 2 bearing. So magkano isa nun? 150. Abay 300. Masakit-sakit sa bulsa din, 300. Kaya dito nag-iingat ako pag nagmumotor ako. Kasi ang mahal ng bearing mahalo, lalo pag mga lubak-lubak. Ay bahala kayo dyan sa loob-loob ko, basta ako mabagal lang magpatakbo, lalo pagka lubak. Siyempre iniingatan ko, mahal ng bearing nakailang palit na ba ako ng bearing? 4 na yata na piraso na palit ko rito sa side wheel ko. 6 pang-6 na ito. Mantakay mo, ilang buwan pa lang sa akin yan. Naka-6 na palit na ako. Nagpalit pa ako ng hub. So yun lang yun. So iba na ho yung nag-iingat din. Kasi siyempre, kung iniingatan mo yung gamit mo, ibig sabihin, nakakatipid ka. Ganun ibig sabihin nun. Lalo na kung empleyado ka, ibig sabihin, minamahal mo yung trabaho mo at talagang kung hindi mo naintindihan yung ginagawa mo dahil akala mo mahal mo yung trabaho mo, sa totoo lang tinutulungan mo rin yung boss mo o yung amo mo. So ganun lang yun. Lalo na pag mabilis ka, tulad sa nagmumotor, ang dami yung tatamaan sa motor mo yung bearing mo, yung hub mo, pati yung brake shoe ng motor. Siyempre minsan biglang hinto ka niyan, so grabing stress niyan. Kaya minsan pag may mga humps, mga lubak, huwag ho kayong basta-basta mag-apply ng preno. Pwede nyo siya apply ng preno, pero pag aknong dadaan ka na sa humps, mga lubak, bitawan mo yung preno. Tapos pitik-pitikin mo lang, huwag kang mag-apply ng preno na merong lubak o ano. Kasi grabe yung stress niyan lalo pag humps. Yung humps applyan mo ng preno, kawawa, preno mo dyan. Mantakin mo ang stress niyan, i-compute mo ngayon yung buong timbang, yung buong weight ng yung gross weight ng iyong tricycle plus yung puwersa ng makina, yung momentum niya or yung velocity niya. So ganun ho yung sasaluin ng brake shoe mo. So grabe hong stress yan. Kaya ho sa para sa inyong kaalaman, yung motor ko na ito magte 10 years pero yung brake cable niya sa harapan, abay hindi ko pa ho napalitan. Totoo ho. Grabe. Kasi pag ako'y nagpipreno, pitik-pitik lang. Yung sa likod naman, hindi naman kailangan ng brake kasi yun, parang aapakan mo lang ganun, parang cave, naman yun parang bakal, yung rod.
sa tuwing na umaapak ka, ganun ho. Pero yung katotohanan, yung brake cable sa harapan ng motor ko, abay hindi ko pa napalitan, buhat ng binili ko. So ganun ho katindi. Pero yung clutch, abay nakailang palit na ako ng clutch. Kaya nga yung bag ko, tulad dito yung bag ko na kung saan karga-karga ko yung mga tools ko, eh talagang may baon-baon akong clutch cable eh. Yan no. Yan, naka-stack talaga yung clutch cable tsaka speedometer cable. O yan. O. Just in case ba maputulan, abay hindi ka na maghahagilap. Talagang always ready ba. So ganon. At meron pa akong mga spare dito tulad niyan yung tawag nito. Ignition coil yan. Yan, naka-ready na kasi ang ignition coil ng motor ko, matanda na rin eh. 10 years old na rin. Ito pa, pati yung sa gas, fuel tube niya. Yan. Ito ba? Yan, CDI. May spare akong CDI, oh. Yan. Eh, sakaling bumigay man yung CDI ko kasi 10 years old na rin. Yung starter coil niya, 10 years old na rin. Yun, naka-ready. Tsaka meron akong maliit na bag. Eh, nandito yung mga bearing, o yan, o. Yan. Mga bearing, spark plug, yan, o. Spark plug. Hindi ko pa pala nahati ito. Yan, o. Bagong-bago pa. Bala ko pagka siguro gagawin ko, hindi ko pa rin na-videoan eh. Kasi hindi ko pa naman gagamitin at siguro baka anytime today, baka gagawin ko. At bibidyohan ko tsaka i-upload ko. Eh yun lang. So shoutout nga pala sa aking mga magulang dyan sa Iloilo City. Mr. and Mrs. Sukgang, kay sa kapatid ko na si Sheila, ay pinadalhan na naman ako ng allowance dito. Eh hindi pa ako nakaalis kasi nag-iigib pa ako ng tubig. May mga kumbaga ba, nakiusap sa akin na anuhan ko sila ng tubig. Kasi pagka yung tubig nawasa, kahit isang linggo, isang buwan hindi nilulumot eh. Eh pagsalin tubig, ay 3 araw lang nilulumot at mabaho pa. May amoy, nangangamoy. Tapos pagka iligo mo siya, kahit na kakukuha mo lang dahil salin tubig yan, eh malagkit to sa katawan eh. Upo. So ganun. So yun lang yung akin. Eh pag nagmumotor kayo o may sasakyan kayo, daan-daan lang pag mga lubak. Siyempre pag-iingat na rin yan. Tsaka lalo pala sa motor doon, sa pag-change oil pala, ay balikan ko lang ng kaunti. Baka magkamali kayo na gamitin nyo panghugas doon sa makina ninyo ay diesel. Eh akin kasi motor naman ito, hindi naman ito masyadong maraming gaya sa mga sasakyan. Eh meron siyang maraming butas, eh siyempre maiwanan yung diesel doon. So mainit yon. Siyempre pag mainit yan, mahaluan mo ng oil yan, siyempre maano siya sa bakal, sa mga bearing. So ganun lang ho yung akin. Ang ipanghugas nyo na lang sa makina ninyo, lalo pag mga sasakyan, mga 4 wheels, mismo yung oil din, yung mababang klaseng oil lang muna. Yun ang ipanghugas ninyo. Tsaka nyo siya i-drain ulit. After 3 to 5 minutes na pinaandar nyo, unplug nyo doon, drain nyo yung oil nya. Tapos ibalik nyo ulit. Kung depende sa inyo kung gusto nyo patagalin pa o ano, bahala na ho kayo. Basta ganun ho, ang ipanghugas ninyo sa 4 wheels na sa makina, yung mababang klase ng oil of the same brand, kung anumang brand ang gamit ninyo. Kasi hindi ako pwedeng mag-recommend sa kung anumang sasakyan kasi wala pa akong sasakyan eh. Eh sa akin naman, dahil sa motor, hinuhugasan ko talaga ng diesel ito. Minsan 2 litrong diesel yan, hinuhugas ko. Tapos kick ako ng mga ilang beses lang. Pero dahan-dahan siyempre, yung smooth lang, ganon, yung smooth lang. Hindi ko ina-apply ng force o ng power. So ganun, para lang siya makaikot dun sa loob, tapos matanggal yung mga dumi-dumi. So ganun ho siya. So siguro minsan pag nag-change oil ako, pakita ko sa inyo yung diesel na bago, tapos nahugasan na ba inihugas ko sa motor. Tapos ito ka ngayon, yung oras pala na mag-change oil ako hapon, mga 5:30 o di kaya alas 6.
Wala naman hong pamahiin diyan. Ang akin lang, para pag na-drain na hugasan ko siya, hayaan ko siyang tumulo overnight, tapos tanghali ko na almost magti 24 hours bago ko siya ikargahan ulit ng panibagong langis. So ganun lang yung akin. At least ba yung diesel na maiwan dun sa loob, talagang laglagan na lahat. So ganun ho siya. Ang ginagawa ko naman, dahil para mabilis malagyan ko ng yung maisalin yung 2 litrong diesel halimbawa o 1 litro man, doon sa gilid, sa side cover niya, tinatanggal ko yun, doon ko nilalagay yung diesel. Tsaka siyempre kasama doon nililinisan ko na rin. So ganun ho siya. So pag mga ilang kick, sahurin mo rin yung diesel na pinanghugas mo. Pag sinahod mo, siyempre para ma-recycle mo ulit yun, malagay mo sa swing arm, sa mga bolts and nut, ganun ba? Sa stand, ganun, sa mga fork, sa mga cable, mga rod niya, sa pipe, ganun. So ganun ho siya yung sa motor ko. Tapos sa manibela, yung sa mga ibabaw doon, pahiran mo lang. Kasi nga itong motor ko, siguro pag makita ito ni Sir, sino ba ito? Rana. Yun, sa pamilya Rana pala, sakaling makarating sa inyo itong aking Facebook Live dyan sa may Pontiac Street sa Fairview. Kay Mr. and Mrs. Rana. Isa siyang Pilipina, yung asawa niya Pakistani. Sakaling makasagupa nyo itong aking Facebook Live, baka magtaka kayo 10 years ago, yung motor na binili ko dyan sa inyo, parang hindi na luma, parang bago pa rin. Opo. Kasi nung binili ko ngayon dyan sa Pontiac Street sa Fairview sa kay Mr. and Mrs. Rana, kasi yung si Mrs. niya nagtatrabaho parang sa motorcycle company, parang may mga koneksyon sila. So kaya sila nakakabili, kaya sila nagbibenta din mismo sa bahay nila, meron silang mga motor doon. Ang dami. Yun, baka magtaka sila, that was 10 years ago, yung motor parang hindi na luma. Parang nagbago pa rin. Kasi nung nakuha ko yan doon sa kanila, may mga kalawang-kalawang na Tulad nito yung niya, yung stencil niya, yung serial number ng motor. Kinakalawang na yun, mamula-mula na Pati yung dito sa gilid, yung lagayan ng yung sa may shock, yung rod doon, yung kinakabitan ng rod ng shock sa motor. Mamula-mula sa kalawang ngayon namumuti pa So ganun pati yung swing arm ng motor hindi pa nabubulok Ganun siya. Pati yung pipe, yung pipe niya wala pa rin ka-welding ito. So ganun. So again sir, kay Sir Benjamin pala sir, salamat sa idea na ibinahagi nyo sa akin nung tayo'y magkasama pa dyan sa Coast Guard Base Parola, na kasama nyo akong nagbabike at ibinahagi nyo sa akin na panglinis sa chain ng bike maganda gamitan ng diesel. So umpisa nun sir, I think around mga 2011 yun siguro o 2010. Yun na. Ganun sir. At mga 15 years ko nang ginagamit yung paggagamit ng diesel na yan. Pati yung gate ko rito almost 8 years na Mga 7 years na hindi pa rin nabubulok So ganun siya. Pati yung basta mga bakal-bakal ho rito, pinapahiran ko ng diesel. So yun lang yung akin. So shoutout pala kay Sir Benjamin sa Philippine Coast Guard. Sir, mabuhay ho kayo at salamat ng maraming sa inyo sa idea na inyong ibinahagi na siya namang aking ginagamit at sinishare ko din naman sa iba. So yung pala sa sa spark plug, again shoutout ko rin sa pamilya ni Filipino innovator si Mr. Daniel Dinggel. So na-meet ko po siya dyan sa Coast Guard nung way back 2008. Nagkandak po siya ng seminar dyan at yun na nga, pinakita niya sa akin yung isa ako dun sa nakasaksi sa mga pinakita niyang spark plug. Kaya itong spark plug minodify ko ho sa previous ko na mga Facebook Live, kaso lang dinilit na ng Facebook o ni Meta. Nandun ho siya sa sa YouTube channel ko. Paki-follow nyo na rin ho, malaking bagay iyan. At salamat pala doon sa aking mga subscriber o follower doon sa YouTube. Meron ho akong 7 follower
Ay okay na ho yun, tuwang-tuwa na ako noon. Dati nga isa lang eh. Okay na ako noon, tuwang-tuwa na rin ako noon kahit dito sa Facebook. At talagang salamat din ho kasi umabot na ho tayo sa 235. So shout out sa inyong lahat, sa mga tumitiwala ho sa at nagpa-follow sa channel na ito, at rest assured na gagawa pa ho ako ng mga iba pang mga improvements later, kasi sa ngayon ang aking kinakaharap ang range statement ko po sa Philippine Coast Guard, inaantay ko pa rin ho kung kailan. So sa aming magiting na commandant, Admiral Ronnie Hill Gaban, sir, maraming salamat. At sir, inaantay ko pa rin ho yung sa board. At another thing, sir, for info na rin, sir, ang recommendation ng tumawag sa akin doon sa Human Resource Management Center naman or Command, HRMC sa Taguig, gusto nila, sir, ma-reinstate ako, sir, pero mag-process ng retirement. So ang sinabi ko naman doon, sir, meron pa po isang officer na gusto pa po na gamitin yung aking mga tinatagong talent ba, sir? Kasi meron pa akong natitira ayaw ko naman, sir, i-drop name kung sino man yung officer na yun, sir. Pero I understand, sir, na sa galing at talino ninyo, sir, alam ko, sir, na kilala nyo kung sino yun, sir. So, pero sir, kahit na alam nyo yun, sir, o alaman ng iba dyan, sir, ayaw ko pa rin i-drop name dito si sir sa Facebook. Ganun o, sir, yung aking pagkatao, sir, At sir, sa inyong tiwala pala, sir, at sa inyong trust and confidence na ako'y inyong pinagkakatiwalaan pa na pwede pa ninyong magamit sa anumang kaparaanan, na alam ko, sir, na may paggagamitan pa naman, sir. Yung akin lang, sir, siyempre sabihin ko na rin, sir, may mga nakatago rito, sir, sakaling makabalik man, sir, tsaka ko na lang, sir, sasabihin. At yung akin lang, sir, sabihin ko na rin dito, sir, nasabi ko na gusto ko, sir, sabihin ito, sir, na siyempre sa mga tao na alam ko, sir, na meron ba, sir, na integridad at katapatan, ayaw ko, sir, banggitin yung mga ganyang talino sa mga taong alam ko, sir, na hindi naman, sir, totoo. Ayaw ko talaga, sir, magbahagi ng mga talino na tinatago ko, sir. Totoo yan, sir. Ayaw ko magbahagi ng mga talino na tinatago ko sa mga taong alam ko hindi naman worthy. Kasi sa again, sir, salamat ng marami. So para naman sa aking mga audience, para sa kaalaman ninyo, nung assign ako nun sa Coast Guard Education and Training Command, naglalaro ako ng chess noon. Hindi naman ako kagalingan, tama ho yan. Minsan nagising yung isip ko. Kasi may mga level sa chess yan sa amateur lang ho ako, parang casual lang ho ako na amateur. Hindi nga ako baka papasok sa amateur parang beginner lang. Yun, ganun yung kategory ko. Meron akong nakalaban yan sa Coast Guard Education and Training Command. Tinuruan ko siya kasi sabi niya hindi ka naman dati ganyan maglaro. Kasi nung naglaro kami, tinatalo niya ako bandang uli. Para bang na-refresh ako. Kahit anong gawin niya, hindi siya manalo-nalo sa akin. Wala siyang kapanapanalo na nagsabi siya, hindi naman ganyan dati yung laro mo. Tinuruan ko ngayon siya, binahagi ko sa kanya yung ideas. Actually, dalawa yun sila yung isa na yan na tinuruan ko. Abay, bandang uli, talagang nag-aral siya at gumaling. Talagang binastos ako at pinapahiya ako. So, ganun ho. Tinuruan mo na nga, binahaginan mo. Para bandang uli, babastusin ka pa ayaw ko yung mga ganyang klaseng ugali. Pero ito lang ho sinasabi ko. Rest assured, pag nagkita tayo, abay, talagang ayaw ko lang mangako kasi mahirap magsalita ng pangako Sabihin ko na sa'yo, yung level ng paglalaro ko ng chess, hindi na gaya ng dati. Opo, kasi naglalaro din ako dito sa online minsan. May mga nakakalaban talaga ako, mga super magagaling. Okay lang ho sa akin yun. Pero at least nahirapan sila at minsan meron din akong natatalo, mga magagaling din. So ganun lang yun. So yun lang yung akin. Sakaling magkita tayo ulit, maglaro tayo ng chess, pagbibigyan talaga kaya kita dahil hindi ko makalimutan yung pambabastos mo sa akin So ganun lang yung akin. So tawa-tawa ka man ngayon, pero sinasabi ko sa'yo, abay, yun lang yung akin. So ito ka ngayon. So balik tayo dun sa talino. Kung ano mang talino yon,
So akin sir, bigay ko na lang sa inyo sir direkta. At gusto ko naman sir na siyempre may kasama naman sir magsasaksi. Yung mga taong alam ko na alam din ba sir yung salitang katapatan at mga totoong tao. Ayaw ko kasi sir mag-share ng talino kasi minsan pagka nag-share ka ng talino, may makita nila yon. Siyempre dagdag kaalaman nila yon. Tulad yan sa ibang kasama ko dyan, naturuan ko ng tinatago kong talino, 3 dekada, hindi ko naman sinasabi kahit kanino yan. Ilan lang yung nakakalam niya, siguro 2, 3 lang yung nakakalam, 4 lang kami. O di kaya 5 lang. Siyempre habang nag-uusap, siyempre may nakakarinig, asawa, o di kaya minsan tatay, yun, ganun. Pero yun lang akin sir. Ngayon sa ginagawa ko ngayon, nagre-research man ako, abay madugo-dugo talaga yung isang ginagawa ko, kaya yung aking papel nga hindi ko pa nga na-follow up pero rest assured anytime this week papalo upin ko yun kasi ganun no talaga ang problema ngayon yung realidad ba, ang bilis yung magtanggal ng tao pero talaga yung paano ka ibalik parang ewan ko ba, talagang ganun no talaga. May direktiba na nga, pangalawang direktiba na sa commandant namin. Pero ito pa rin. Pero ayos lang, marunong naman ako magtiis kasi nga, patience is virtue. So, ganun yun. So, yun lang yung akin. O, masakit-sakit man dahil siyempre, nakapagbahagi tayo ng mga talino dyan sa loob na para ba sa iba'y simple lang. Tulad dun sa color guard, napagsabay ko yung right guard tsaka left guard. Dapat nga kasama kami doon. Yung classmate ko pala si Sir Duran, dati from the ranks si Sir nag-officer na. Dalawa ho kami niyan. Shoutout sa iyo Sir. So salamat pala Sir. At nakita niyo itong aking Facebook live. At nagtanong kayo regarding sa aking papel. For info pala Sir, yung aking papel nasa Human Resource Procurement Center na isubmit ko doon at salamat naman kay apprentice si Woman Roche. Siya hong tumulong sa akin mag-segregate at siya hong nag-receive ng aking documents na na-submit dyan sa Human Resource Procurement Center dyan po sa Taguig. Siguro mga 3 weeks ago iyon. So mabuhay ka apprentice si Woman Roche. Talagang sigasig ka talaga at very accommodating ka sa mga kagaya ko. So salamat. So sa akin ang ginagawa ko lang naman mag-Facebook live kasi tulad may mga gusto akong iparating, gusto akong i-share. So doon yun ang katuwaan ko, yung makatulong sa kapwa, makatulong sa tao. At surprise, ila-launch ko pala today ho. Gusto ko ho mag-launch ng aking parang TV network, radio and TV network. So medyo seryosohin ko po ng kaunti. So I'm calling on President Donald J. Trump, Sir, MAGA, Make America Great Again, or Elon Musk. I want to put up a radio and TV station. Yung pangalan po, the name ng aking siguro i-shoutout ko na lang dito. Initial Alpha Romeo Kilo. Ano po yung Initial Alpha Romeo Kilo? Kasi sa Bible, meron nung tinatawag na ark, yung ark of Noah. So ito naman yung ark ko, yung ark network. Ano po siya? Ano po bang abbreviation? Abbreviation Tagalog po siya Ang radyo katotohanan. Yun po yung abbreviation o acronym ng ark. Alpha Romeo Kilo, ang radyo katotohanan. So ganun. Bakit hindi ko siya nilagyan ng nang kasi para bang siya lang yung pinaka-source ng katotohanan. Hindi So ang pinaka-objective ng journalism, katotohanan the truth The very foundation of journalism is truth yan based on truth. So yan ang pinaka-batas ng journalism. Kaya ang ipangalan ko sa aking radio and TV network is Initial Alpha Romeo Kilo, the ark. Ang radyo katotohanan. So dapat talaga pag nag-broadcast ka, katotohanan. So ganun yan. Ark, ano ba yung tawag niya? Bang iba may mga pangalan sila. So
at least ito naka Facebook live ako at least na-launch ko na. So hindi ko man ito na ipadaan pa sa Security and Exchange Commission kasi maghahanap pa ako ng sponsor. So to President Trump, sir, and to Elon Musk, so among the two of you, whichever of you who wants to sponsor the ARC Radio and TV network na itatayo ko, sir, thank you very much. So kargado naman ito, ibubuhos ko dyan sa inyo, sir, bibigay ko libre. At hindi ko naman sisingilin sa inyo, sir. Actually, sir, pagka-sponsoran nyo, if you want to sponsor the ARC TV network o ano ba tawag na, media, ARC Media, the ARC Media, ano bang maganda? Basta yun ho, ang Radyo Katotohanan Media. Yun, ganon ba? Siguro, TV network, ganun ba yun? Kasi may radyo na may TV pa, so ganun siya At may social media pa, so ganun siya. Basta yung initial na ARC, ang Radyo Katotohanan. So yun po ang ilalunch ko today. At sa mga napili kong sponsor, si President Trump o di kaya si Elon Musk, bakit to sila? Yan yung pangako ko sa kaibigan ko, si Gregory Bacon Unfortunately, he passed away January 31 of 2020. So promise made, promise kept. At aantayin ko kung sino man yung mag-sponsor sa dalawa. Kung hindi man at least Amerikano, basta Republican. So ganun mga conservative dyan sa Amerika, kung sino man yung willing mag-sponsor dito sa Pilipinas, bigyan ko na kayo ng title. At least yan, pang competition din sa ibang mga provider dito. Maglalagay tayo ng mga programa diyan na mag-cater ng mag-cater sa Filipino audience. So baka sabihin nila wala tayong idea, di magkaalaman yan. So nag-seminar ako dati way back 2008 doon sa Tower 1 sa Makati, yung dating Trade Center o World Trade Center Tower 1 diyan sa Makati, about sa media. So ganun lang iyon. And then pangalawang attend ko ng seminar sa media, yung ginanap diyan sa headquarters Philippine Coast Guard. Yung moderator noon, yung isa sa mga journalist ng Malayan or Malaya newspaper ba yan? O ganon. So prior the 2008 and the seminar ko sa headquarters, dalawa kasi yan, yung na-attendan ko. Meron pa po akong na-discover niyan sa RPN8. So shout out pala sa RPN8 dahil sa mga programs na nila-launch ninyo noon regarding doon sa mga documentary na papanood ko yung mga paano sila nagtayo ng mga TV network. Nakita ko iyon. So again, nakita ko rin paano sila mag-establish, mag-umpisa, and then paano sila nabangkarote. So naiintindihan ko iyon. So, ito ngayon, nila-launch ko dito sa Pilipinas, dito sa Facebook channel, na yung The ARC Media, Radio and TV Social Media Network. Ganun ba? So, maghahanap pa ako siguro ng sponsor. So, President Trump, sir, and to Elon Musk, whichever or which among you, kung sino man who wants to sponsor yung TV network na yan, sir, ibibigay ko sa inyo. Magiging trabahante nyo ako. At kayo may-ari niyan, kung sakali mang sponsoran ninyo. At ibubuhos ko yung aking talino dyan. Opo. Pati yung mga tinatago ko na iniipon kong matagal na panahon na, yung mga napulot ko sa mga documentary doon sa RPN8, ibubuhos ko dyan. So yun lang yung akin. So again, mabuhay kayo. Yung to America, again, summon ko i-quote ko rito si John F. Kennedy. If a free society, ano ba ito? Kalimutan ko Post ko na lang. Yan. Post ko na lang. So ganyan. So, ganyan. If a free society cannot help the many who are poor,
it cannot save those few who are rich. So, ano ho yan? John F. Kennedy ho. And isa pa, inauguration niya noong 1961. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. So, nilalans ko yung ark kasi freedom yan eh. So, doon sa Bible account, naggawa si Noah ng ark para ho sa kaligtasan. So, may naligtas ho doon sa mga 8 kaluluwa. 8 souls were saved. Liban pa doon sa kanila eh yung mga hayop po. So, ang akin, nilalans ko itong ark na ito, the initial Alfa Romeo Kilo, TV and Radio Network, eh para ho sa kaligtasan ng karamihan, yung makaalam ho ng katotohanan, ang radyo katotohanan. So, yun po yung akin. So, again, yan po yung pinaka-surprise ko sa inyo. Eh, yung mga tinatago kong talinong matagal na panahon na, siguro kailangan na ring ilabas. So, shoutout pala to Mami Nilda. Talagang hirap na hirap po siya. Ano kayo, yung initin nyo yung kwan, yung sa hot water, lagay mo ng kalamansi. Ganon, lagay mo doon yung kalamansi, babad mo ng 10 seconds, hiwain nyo, tsaka ipahid sa dibdib sa mga braso, sa alak-alakan, yung sa likod ng tuhod. Kasi doon hindi makahinga, kasi nagsisigarilyo kasi. So, ganon. Haluan mo ng langis. Yung langis, yan, pahiran mo yung sa may paa. So, ganon. Ganon. So, ganon ho. So, ating panalangin lang, ganon. Ano pa ba? So, yun ho yung surprise ko sa inyo, yung nilalans ko today, yung ARK, yung ang radyo katotohanan. Siyempre, TV network siguro yan. Ganon talagang mangyari yan. Hanapan lang natin ng sponsor. So, to President Trump, MAGA, Make America Great Again, and to Elon Musk. O, bahala na kayo, sir. Which of the two of you who wants to sponsor the idea o the network, ino-offer ko sa inyo ho yan, sir. So, again, God bless ho. God bless sa inyo. To President Trump, making America great again. God bless to the American people. God bless America, and to the Filipino people as well. So, salamat to ng maraming salamat. And to my audience, thank you very much for your time, for your trust and confidence, and surprise. Yun po yung aking mga ideas. And the honor and glory belongs to God in Christ Jesus. This is your host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.